Mamaya, pag-uwi ko, ihanda na iluluto ko. Sige. Tapos, babalik ulit ko ng pisina. Dadaan ako rito bago mag-alas 4, ready ko na lahat. Bago kayo babalik ng opisina ko yan, ng tanghali, magluto muna kayo? Oo. Para pagbalik ko rito ng mga alas 3. Parang kukunin nyo na lang, ho? Igating ko na lang. Kaya handa ko na. Kuya, yung cellphone daw ni ate na Samsung, kuya. Tulong sa taas. Tulong mo. Nakalimutan ko pa. Lagay nyo na dito bago. Doon sa nag-charge siya namin ng mga cellphone sa taas. Sige. Handa ko ng baon ng boss ko, guys. Baon niya sa opisina. Yung kape niya, wala ding asukal. Ang baon niya, ito hotdog. Tsaka tinapay at tsaka itlog. Tapos, mamayang tanghali, siya daw magluto ng baon ng mag-ina niya. Kadalhin sa kundo. So, for me, pabor sa akin yan, guys, kasi siya ang magluluto. So, ito na yung kape niya. Tapos ito na yung itlog at saka hotdog. Yung tinapay gagawin ko. Yung tinapay hindi ko na ipa-init. Yung boss ko dito, kaming dalawa lang. Ang style ko niyan, hinaanuhan ko yan siya, hinahandaan ko yan siya ng baon niya. Breakfast at saka lunch na para hindi na siya uwi dito ng tanghali pag kaming dalawa lang. Pero dahil nandito naman yung anak niyang panganay, so gusto niya ditong magtanghalian. Minsan tinatamad siyang umuwi pag siya lang dito, pag kami lang nandito, tamad siyang umuwi ng tanghali kasi unang-una mainit. Dahil lang dito naman yung anak niya, so parang gusto niya dito para yung anak niya may kasabay din kumain. Next week, ganun na naman yung gagawin ko. Maghanda na naman ako para breakfast at saka lunch niya. Para doon na siya kakain sa opisina. Ganun yung ginagawa ko kapag para hindi na siya uwi-uwi. Wala din naman siyang problema pag sinasabi ko na, kaya bauna na lang kita ng tanghalian para hindi ka na uuwi dito. Gusto din naman niya. Okay, sige, mas okay din yan para hindi na ako uwi ng tanghali. Ganon. Pero pag sinabi niyang dito siyang kakain, huwag mo na siyang kontrahin. Kasi, pag nandito yung anak niya. Tapos saging pa pala.
Yung saging niyang ano, baon niyang ano. Kasi hindi yan nawawala guys kapag lalo na kung may saging naman dito. Nagpapabaon talaga yan siya. So yung itlog pala, itong itlog pala, hindi ko na nilagay sa tinapay. Siyempre baon na natin ng tinidor. Ang gusto niya guys, yung baon niya ipapadala sa kanya tinidor or kutsara, itong plastic kasi bakit? Ano, para daw hindi maingay. Lagi ko yung sinasabi sa kanya, kuya, dalhin mo na ng kutsara, yung kutsara mo. Kasi minsan ba nawawalan ako dito ng kutsara ng plastic. Ayaw niya. Kahit pa pangit yung plastic na ipapadala ko, okay lang sa kanya. Kasi kapag kutsara daw na yung ginagamit dito, maingay daw, baka siya lang daw maingay doon kakain. Ayan. So, tinidor lang kasi wala siyang yogurt ngayon. So, ito na guys yung saging. Tapos, ito na yung bag niya. So, ilagay ko na to dito. Hindi ko nalagyan ng ketchup. Ayan. Kayo ba, ganun din ba ginagawa nyo guys? Kapag baon ng boss nyo, kayo ba ang gumagawa? Kahit nandito yung boss kong babae, ako pa rin ang gumagawa sa baon. Pag mayayaman na samantalang tayo tayo talaga yung naghahanda ng mga pagkain ng mga natin ba mahal sa buhay. Yung boss ko, hindi. Yung boss kong babae, hindi. Sabihin pa sa akin, ito yung baon ni kuya mo bukas, bla bla bla, nabuang na. Hindi siya yung maghanda sa pagkain ng banan niya. So, ayaw So, guys, bigay ko muna to sa kanya. Guys, baliktad pala tong damit ko, oy. Sabi ko, galing ako sa labas, sabi ko, parang iba naman tong damit ko, oy. Pag naglalakad ako papasok, sabi ko, bakit hala? Bakit iba? Pagtingin ko, baliktad. Sus, nabuwang na. Ayusin ko nga muna to. Kaya pala, hindi ako komportable sa suot ko. Kasi kanina, nagsuot ako ng bra ko. Gawa nga, diba guys, di talaga ako nagsusuot ng bra ko kapag andito na ako sa bahay. So, dahil nag-video ako, kaya nagsuot ako. So, nung pagbalik ko sa damit ko, hindi ko na pinansin kung baliktad or ano. Napansin ko na lang, nung galing ako sa labas, ay, naman akong nawawala nito. So, magkape muna tayo. So, 2 araw pala ako hindi nagkape kasi nararamdaman kong sumasakit yung dibdib ko ba. Nung nagkape ako, yung sunod-sunod akong nagkakape. Ito kape to ng boss ko. So, hindi ko to pinakikialaman. Minsan, pag naubusan ako ng kape, kumukuha ako ng kape nila. Tapos, meron na akong natimplahan na biscuit. Sobra yun nung niluto ko nung Sabado. Ito. So, in-slice ko na to, tapos may timpla na to siya, pero parang feeling ko kulang pa din ang timpla nito. So, parang titimplahan ko siya ulit. So, dahil hindi ko siya nalagyan ng kalamansi, so hanap ako doon, dito sa labas kung mayroon pang pwede ma-harvest para ilalagay ko dito. So, yun, magbugas muna ako nito para wala nang problema niya. Para siyang makulimlim. Sana matapos itong yung sa amin kasi grabe talaga yung paggabi, grabe po yung pag doon ako natutulog sa kwarto ko. Grabing init talaga. Yung tipong kaliligo mo lang, tapos ramdam mo na naman yung pinagpapawisan ka dahil sa sobrang init.
Ayan, ito yung gagawin kong kaldereta. Yung lang yun sa kanya, yung mga hipon-hipon. Gusto niya yan, yung hiponan. Huwag lang yung mga extra hindi niya kilala. Nasakit yung ulo ko sa init. Kahapon pa to kasi yung sarap to kapag ka may ano may may sausawan. Kaso parang hindi ko type yung sausawan ng nila ate na nandyan. Para siyang mapait. Bakit? Bakit siya mapait? Yay. Pangit ng lasa. Masira yung mukha ko lalo eh. Ay, nako.